Iginiit ng Department of Foreign Affairs na malinaw ang historical at legal na batayan ng soberenya ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Muling binanggit ng DFA ang Murillo-Velarde Map of 1734 na nagpapakita na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa naturang shoal. Dagdag pa rito, matagal nang ipanatutupad ng Pilipinas ang jurisdiction dito sa lugar sa pamamagitan ng hydrographic surveys, opisyal na komunikasyon ng pamahalaan at paggamit dito bilang target range ng Armed Forces of the Philippines. Mariin ding tinanggihan ng DFA ang pahayag ng China na may hindi mapag-aalinlangang soberenya ito sa buong South China Sea. The Philippines flatly rejects China's assertion of indisputable sovereignty over the entire South China Sea. This claim has no basis in fact, no basis in history, and no basis in international law. Full stop. Samantala, sa isang post sa social media, ipinakita ng Chinese Embassy sa Maynila ang isang liham noong 1990 mula kay dating Philippine Ambassador Bienvenido A. Tan Jr. bilang umano'y patunay na hindi saklaw ng soberenya ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, ang dokumento ay ginamit upang kontrahin ang mga pahayag ng mga opisyal ng Pilipinas tungkol sa pamagmamay-ari ng shoal. Ngunit pinabulaanan ito ni Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na nagsabing mali ang interpretasyon ng China sa naturang dokumento. Ayon kay Tariela, ang liham ay hindi opisyal na pagtalikod ng Pilipinas sa soberenya nito. Ipinaliwanag niyang ang naturang komunikasyon ay tumutukoy lamang na ang shoal ay nasa labas ng colonial boundaries na itinakda ng Treaty of Paris of 1898. Ngunit nananatili itong nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ang liham ay simpleng pribadong komunikasyon lamang at hindi maaring ituring na opisyal na posisyon ng pamahalaan. Sa kabila ng palitan ng pahayag, iginiit ng pamahalaan na mananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea, habang patuloy na isinusulong ang mapayapang resolusyon ng mga sigalot sa pamamagitan ng diplomasya. Alam mo yan, wala nang katapusan yan. Paulit-ulit lang tayo eh. Siyempre, pagpipilitan natin na tayo ang may karapatan doon, tayo nang mamayari. Ang pipilitan din na siyempre ng kabila, yung kanila. May kanilang ano, kaya sabi nga natin, sundin na lang natin yung ginawang sentido komon na solusyon ni Presidente Duterte. Huwag na natin munang ipagpilitan yan kasi hindi naman natin kayang ipatupad eh. Eh, nandiyan naman yan, hindi naman mawawala yan. Mabubura na ang mundo, nandiyan pa rin yan. Kaya hayaan na natin, muna, nakatenga ka muna dyan para hindi na tayo mag-away. Ayusin natin ang pwede nating pakinabangan batay sa mga interes natin. Nandiyan ang kalakalan, nandiyan ang pagpapalit ng mga impormasyon kaugnay sa mga kalaban ng dalawang bansa. Nandiyan ang pagpapalitan ng kultura, pagpapalitan ng galing, pagpapautang. Marami tayong pwedeng pasukin. Saka na yan, dahil yan ang pinag-uumpisa ng pag-aaway. Madadamay pa tayo dyan sa away ng China at saka dyan sa Amerikano. Kaya wala mahihina itong mga ito.